Kaya huwag tayong matatakot na sasabihin natin, ano bang mararating nung maliit kong tulong? Ano bang mararating nung maliit kong ambag? Kung yun ay makatulong at maka-inspire, malaking mararating o malayo ang mararating mo. Kapag ang ibang tao ay na-inspire din dahil dito, yung maliit na iisa ay magiging marami kapag pinagsama-sama. Ipagdasal po natin ang isa't isa para sa mga tumutulong. Makita natin ang kamay ng Diyos sa lahat ng ito. Ang biyayang dumaloy sa tumutulong, ang pasasalamat mga tumatanggap, ang kagandahang loob pareho ng tumatanggap at nagpapasalamat. Nawa ang lahat ng ito ay magturo sa kadakilaan ng Diyos at sa kanyang magandang plano na maging daan tayo ng kabutihan niya. Nawa, umpisahan lamang natin itong pagtulong na ito, at sisiguraduhin ng Diyos na malayo ang mararating nito.
ang lahat at ating pong dadasalin ang Angelus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawan tao, at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating pong dadasalin ang Oratio Imperata COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami sa iyong pampaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalingap ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan.
Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Berhen. Mahal na Berheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Carlonsur. Ipanalangin mo kami. Magsiltayo po ang lahat at ating pong dadasalinan sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming natitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang kumawa kay tamis sumimlay. O Jesus, kailanmay di mo kami pinabayaan, kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihin Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Sugo mo ang banal na Espiritu upang kaming maging maamo at masunurin at nang ikasyamuntingkin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, nagtitipon po tayo ngayon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong araw na po ito, tayong nasa parokya ng Good Shepherd at lahat po ngayon nakikinig. Ngayong araw, pinapasinaya at binibigyan po natin at ginugunita ang araw na ito para kay San Roque, na kung saan ito ay isa sa mga napili natin sa ating parokya na paparangalan bilang isang modelo ng bawat isa sa atin. Nang sa gayon po, patuloy natin mahatak ang daan patungo sa kalangitan. Nagiging maganda po ang ating selebrasyon at ating banal na misa kung mayroon tayong malinis na puso. Kaya po, aminin natin ang ating mga kasalanan.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin namin kay San Roque, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga pinuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa Diyos-Diyusan ng mga bayan sa paligid, kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel, kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa, anupat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila, ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelitay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Higit pa sa kasamaan ang kanilang mga ninuno, ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginooy masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol, yaong mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman, at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyusan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyusan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili niya yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ng galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi na miminsan, marami ng bisis iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala.
Gayunman, hindi rin sila tinitiis pagnananambitan. Dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoon, masintahin, ang bayan mo'y kunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Isang magandang tanghali, mga kapatid ko kay Kristo, lalo na rin po ang nasa Facebook Live ngayon. Sa araw na ito, ang ating mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng daan para makapag-isip. Ano bang importante sa buhay natin? At sino ba at mga sino-sino ang mga importante sa buhay natin ngayong panahon? Dito sa ating mabuting balita, masasaksihan po natin ang isang binata, napakabata pa, napakabuti at napakabait na bata. Kaya po mayroon siyang guts, mayroon siyang lakas na tanungin ng Panginoon, ano pa ba ang gusto po, ano pa ang magandang gawin para makasunod sa iyo? Dahil alam din po ng binata na mayroon siyang kakayahan para maging isang disipulo. Alam nyo, mas lalo pa po siyang naliwanagan nung sabihin ng Panginoon ang lahat. At malalo din po siya nakapagsabi na mas kaya ko dahil ginagawa ko ito. Pero mayroong sinabi ang Panginoon na kung saan umalis siya na malungkot. Ito ang sabi ng Panginoon. Ipagbili mo ang kayamanan na mayroon ka. Ibigay ito, mga pera na mayroon ka, na nakuha mo sa mga taong nangangailangan at sumunod ka sa akin. Dito malungkot ang binata dahil mayaman siya. Mga kapatid ko kay Kristo, dito makikita po natin na ang batang ito, sabihin na lang natin po, umatras siya dahil siguro may kailangan siya. Marahil umatras po siya
hindi siya sumunod sa Panginoon, ito ay dahil marahil may kakailanganin siyang kayamanan. Ang kayamanan na mayroon siya ay marahil po, titingnan natin, baka kailanganin pa niya at kakailanganin pa niya, baka sa kanyang pamilya. Pero nakita po natin ang pagkakaiba at diferensya. Umalis siya, ito ay dahil sa mayroon pa siyang dapat gawin. Subalit, wag natin tingnan na masama ang batang ito sa ating mabuting balita. Huwag natin tingnan na dahil umalis siya, dahil mayaman siya, siya ay iba ng tao at napaka masama na siya at paimpero na siya. Hindi. Kasi kung titingnan natin, napakabuting batang ito. Siya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Siya ay sumusunod para sa kanyang kagalingan, sa kanyang buhay. Siya ay naging mabuti. Subalit, may nangyari nang sabi ng Panginoon, unahin saan ka muna. Ngayon, isang paalala sa atin, sa bawat isang ngayon at nakikinig. Napakaganda na kaliwanagan ng buhay natin. Kung tanungin ko kayo ngayon, halimbawa, masakit man ito, pangit man itong tanong na ito, anong magkaano-ano yung mangyari ngayong araw na ito? Ano ba ang dapat mong kunin at sino ba ang dapat mong kukunin? Halimbawa po, sa sitwasyon ngayon, sa marami-raming inuukol mo sa bahay mo at marami kang gamit sa bahay, sabihin na lang natin. Kung anong mangyari ngayon, anong pinaka-importante mo sa lahat ng bagay at sa lahat na importante na mayroon ka sa bahay mo? Sa lahat ng mga dokumento na mayroon ka, sa lahat ng mayroon ka sa bahay ngayon na lahat po mahal mo, kung ano ang mangyari ngayon o ano ang delikado ang mangyari ngayon, ano ang una mong kukunin at isi-secure mo agad? Napakaganda po ngayong panahon din, i-secure ang tanong natin. Sa kadami-dami mong kilala sa mundong ito, sa kadami-daming mga taong importante sa iyo, sino bang pinaka-importante mo sa ngayon? Sino bang mahalagang tao sa buhay mo ngayon? Na isang paalaala sa atin kasi may oras sa panahon ngayon, may oras nawawala na tayo. Instead na nasa family tayo, mayroon tayong inuukol pa na iba. Napakaganda na titingnan natin. Sa sitwasyon mo ngayon, sino bang importante mo ngayon? Ang pamilya mo. Bakit? O ang ibang tao, maliban lang sa pamilya mo? Sa panahon ngayon, kung ano man ang mangyari, ano ang dapat mong sasabihin at hingiin na dasal sa Panginoon? Pangit man din po itong tanong na ito, pero kung tawagin na tayo ng Panginoon ngayong araw na ito, ano bang mga salita mong sasabihin sa Panginoon? O mayroon ka pang ihabilin na importante para sa iyo, na bago ka mawala at kunin ng Panginoon, mayroon kang nagawa muna na gusto mong gawin bago ka lumisan sa mundong ito. Yan po, marahil ang isa sa mga napakagandang pagbigyan natin pansin na nasa bahay lang tayo. Tingnan natin, sino bang mga importante at ano bang mga importante sa buhay natin? Kasi baka sa panahon ngayon, marami tayo, divided ang isip natin, marami tayong iniisip, may oras, marami tayong concern sa buhay, pero hindi pala importante sa atin. May mga sitwasyon ngayon, busy tayo sa lahat, marami tayong ginugulgul, halos 2 oras, 3 oras nakaupo tayo, marami tayong concern na iniisip, pero sa katapos-tapusan, walang saysay lang pala, hindi pala yan importante. Basta nakahook ka lang kung ano ang nangyayari sa buhay. May mga sitwasyon ngayon na na-stress tayo na dapat nandun tayo sa bahay ngayon, nakaupo kasama ang pamilya, pero ang layo ng isip natin na may oras, parang mas importante sila ang iniisip natin kaysa sa mga nakikita mismo natin sa loob ng pamamahay. May mga sitwasyon na very busy tayo sa mga ginugugol natin, pero hindi man nagbibigay sa atin ng kasiyahan pala. Hindi natin alam, nagbibigay pala kapamahakan sa atin. Nakakalimutan na natin ang importante sa oras na ito. Yan po ang mga tanong na dapat nating tingnan. Ano kaya importante? Marahil, yan po ang makatulong para may alay natin
ang buhay natin sa Panginoon at makita natin sino at ano-ano ang importante sa buhay natin. Mga kapatid ko kay Kristo, tingnan po natin si San Roque sa simple na buhay niya dahil gunigunita natin siya ngayon. Si San Roque ay galing sa pamilyang mayaman. Pumunta po siya, galing po siya ng France, pumunta siya ng Italia para tumulong doon, para mag-pilgrimage. Naabutan po siya doon ng plague. Parehas po na nangyayari sa atin ngayon. Naabutan po siya sa mga sakit, kaya ang ginawa niya, tumulong siya sa mga may sakit. Kahit napakalayo siya, kahit hindi siya taga roon, tumulong siya sa ospital, tumulong siya sa mga may sakit. Sa kinalaunan, napakahirap po, pati siya din po nagkasakit. Anong ginawa niya? Kasi pinapalayas na rin po siya ng mga tao roon na siya pang tumulong. Dahil may sakit din siya, baka makahawa. Siya ay lumayo, pumunta sa ilang, at doon ang isip niya, ano man ang mangyari, wala palang saysay ang pagiging mayaman mo kung nagkasakit ka na. Wala palang saysay ang lahat ng bagay sa iyo kung dumadaan ka sa pagsubok. Isa lang nakatangi-tangi pala ang kailangan mo sa buhay. Ang iyong pananampalataya na kahit anong mangyari, mamatay ka sa mundong ito, hindi mo madadala ang mga bagay na mayroon ka, kayamanan na mayroon ka, pamilya na mayroon ka. Ang importante, naging mabuting tao ka, kasama ang malakas na pananampalataya. Kaya makita po natin, may imahe natin dito na may aso. Dahil ang tumulong sa kanya para mabuhay pa siya ay aso. Dinadalan po siya ng pagkain hanggang maibalik ang kanyang katawan. Nakuha nga siya po. Nakuha siya. Nakita siya. Bumalik pa sa kanyang lugar. Ang napakahirap pa po sa kwentong ito, sa buhay niya, ay nahusgahan pa siya ng kanyang tito. Ay binabilanggo pa siya kasi akala nila spy siya. Napakahirap. Siya pa ang tumulong, siya pa ang nag-ayos, siya pa ang nabilanggo. Subalit hindi siya natakot. Ito pa rin ang bukang bibig niya sa puso niya at sa buhay niya. Hindi pala at magiging walang saysay anong kapangyarihan mayroon ka sa mundong ito. Ang importante, malinis ang puso mo at malakas ang pananampalataya mo na kahit anong mangyari sa iyo, mapunta ka sa gilid, maiwan ka sa ere, iniwanan ka nila. Ang importante, buo ang puso mo dahil tunay ka at tunay ang iyong puso. Muli, mga kapatid ko kay Kristo, yan po si San Roque na dapat natin tingnan. Nabuhay siya, hindi sa kayamanan, kahit mayaman siya. Nabuhay siya sa pagkain na hindi naman niya kailangan ito. Pero nakita niya sa kanyang sarili ang pinaka-importante sa lahat. Basta may malinis kang konsensya, tamang ginagawa mo, at malakas ang pananampalataya mo, yan palang kailangan sa mundong ito. Dahil yung mayroon ka, yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Sa bawat panalangin ating tugon, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matulong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Sa banal na misang ito, isama po natin ang pamilyang Ferreria, Lavador, Rolles family, Didios family, Andres family, at Arevalo family. Isali din po natin ang kaluluwa nila Teodoro, Michelangelo, Victoria, at Ferdinand. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa aming magpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikanalulugod at sa ikagdadalisay ng aming katauhan na at loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, na aming Panginoon. Ang pagpaparangal ng iyong kabutihay, lagi mong ipinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan,
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang espuso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalo na si Senior San Roque na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kaming iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tangkapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umasa ka sa Diyos, ang
Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Prayer to Saint Roque. O blessed San Roque, patron of the sick, have pity on those who lie upon the bed of suffering. Your power was so great when you were in this world, that by the sign of the cross, many were healed of their diseases. Now that you are in heaven, your power is not less. Offer then to God our sign and tears and obtain for us that health we seek. Prayer for your personal intention. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. San Roque, pray for us that we may be relieved from all diseases of body and soul. Lord Jesus, may thy will be done. San Roque, pray for us that we may be relieved from all diseases of body and soul. Lord Jesus, may thy will be done. San Roque, pray for us that we may be relieved from all diseases of body and soul. Lord Jesus, may thy will be done. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. San Roque, pray for us. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon paman ay minagandang loob mong ibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tanggapin ninyo ang inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At ipahayag kaniyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang